Ano kaya ang dahilan, mga kadunatics? Tila ba itong si former Mayor Lito Atienza ay nag-iba yung pananaw niya sa politika? Yung worldview niya, mga kadunatics, ay talagang nag 180 degrees turn. Mas may sense pa siya, mga kadunatics, ngayon. I-compare mo sa mga politiko, mga politiko. I-compare mo kay Isko Moreno. Mga kadunatics, anong meron? Basahin lang natin yung bagong statement niya, mga kadunatics. Ayan. Okay. Bakit sa nasabi nating nag-iba na yung pananaw niya? Okay, honestly, mga kadunatics, I don't like him as a mayor. Okay? Nung may social media na, nalaman ko na I don't like him. Okay? But kakaiba yung pananaw niya ngayon. Nag-iba. It was years ago, mga kadunatics. Okay? So, baka nagbago. Alright, itong sabi niya, hindi impeachment ni Sara ang gusto naming marinig. Totoo, di ba? Agree tayo, mga kadunatics. Prosecution ng mga magnanakaw sa Kongreso at Senado, yan ang gusto naming marinig. Akusahan ninyo yung mga dapat banggitin at aakusahan at huhulihin at idemanda rin. Hindi si Sara lang. Mga kadunatics, I totally agree. Di ba, kung i-prosecute nyo si Inday Sara Duterte, dapat lahat, mga kadunatics, hindi lang nakafocus ngayon sa impeachment. Anong nangyari kasi? Bakit natin nasabi, mga kadunatics, at bakit nasabi dito ni former mayor? Today lang, binanggit ni Ombudsman Bonjing Rimulya na sasampahan na ng kaso si Senator Rodante Marcoleta. Can you imagine that? Ha? Si ex-congressman Mike Defensor, may kaso na. Ngayon si Senator Rodante Marcoleta. Grabe ang bilis, mga kadunatics, when we talk about the Duterte Black. Yung mga pumapanig sa mga Duterte, sobrang bilis. Di ba? Mas nauna pa ngang nakulong itong si Jinggoy Estrada. I-compare mo sa mastermind na si Romualdez na hanggang ngayon, mga kadunatics, free as a bird pa rin, mga kadunatics. Zaldico, hindi man lang mahuli-huli. Ipinakulong si Jinggoy Estrada over alleged flood control anomalies, mga kadunatics, na ibinintang sa kanya. Okay, alleged nga, di ba? Ngayon, si Senator Rodante Marcoleta, dahil lang tinulungan siya sa campaign, mga kadunatics, ni Mike Defensor. Sobrang bilis ni Bonjing Rimulya. Kailan pa kaya ito sunduin itong si Bonjing Rimulya, mga kadunatics? Ginamit talaga yung office niya para giitin ang panig ng mga Duterte. Sobrang napakasama na ng gobyerno ng Pilipinas, mga kadunatics. Warning to para sa ating mga kadunatics. Okay? Ang FIVOX nagsabi na we have to prepare for the big one. Dahil, mga kadunatics, sa kasakiman, sa kasamaan ngayon sa Pilipinas, I would not be surprised, mga kadunatics, na darating ito. That's why we have to be ready all the time. Please avoid, mga kadunatics, yung tall buildings kasi very slim yung chances mo na makasurvive if ever mangyari yan. Tignan nyo ang karahasan sa Pilipinas ngayon. Na sobra na kaliwat kanan, mga kadunatics. Isinisi nila sa gamings ang mga nangyayari ngayon sa school incidents. But hindi nila nakita, mga kadunatics, ang kasakiman nila, ang kasamaan nila, ang pagka-selfish nila. Yun yung dahilan sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Alright, eto. Basahin lang natin itong statement ni Clavio. Okay. Sabi niya, namulat at nagising ang mamamayan kung paano sila pinagsamantalahan ni VP Sara habang nakaupo sa pwesto. Nakakakilabot itong sinabi ni Upaw, mga kadunatics. Can you imagine that? Pinipicture out nila na ganon kasama si Inday Sara Duterte. Hindi pa napatunayan na guilty si Inday, pero ganito na yung statements nila, di ba? Maletagang Ayan. Anong statement ni Isko Moreno? Eto, mga kadunatics, bago natin panoorin yung tanong ng isang DZMM journalist na bakit hanggang ngayon isang senador pa lang ang nakulong. Saan na yung big fish na sinasabi nila? Eto, post ni Romualdez. Okay, no, not Romualdez, mga kadunatics. Ito ay post ng
Quezon City Court. Junks 1 billion case versus Romualdez Co. and others. Daily Tribune. Ano daw? Ha? Junks, mga kadonatics, it means dismiss yung kaso na 1 billion case against Romualdez Co. and others. While, grabe, ha? Lahat ng atensyon nila nasa impeachment case na 125 million na nagamit naman ng sakto. Junks, dismiss ang kaso ni Romualdez. Pastilan. Grabe, mga kadonatics. Kung hindi ka magagalit dito, ewan ko na lang. Minsan nga, mga kadonatics, mauubusan na tayo ng words kung paano i-express yung disappointment natin, yung, pagkairita sa mga nangyayari ngayon. Not just irita, very shallow yung word na irita, mga kadonatics. What's the right term for, deep disappointment. Grabe. Di ba? Ganyan katindi. Kaya nga, ito ang sabi ni Isko Moreno. Panahon na daw na i-consider si Vice Ganda. Mayor Isko Moreno, naniniwalang may kwalifikasyon si Vice Ganda na tumakbong Pangulo sa 2028. Can you imagine that? Ay, nako. See? Saan na yung sentido de común ni Isko Moreno, mga kadonatics? Ito yung mangyayari pag palagi kang dikit ng dikit kay BBM. Sobrang dikit to, mga kadonatics, sa mga kalaban ni Sara Duterte. Tingnan nyo. Magaling yan sa panahon ni Tatay Digong, itong si Isko Moreno. Sobrang galing. Ay, tila ba nagkaganito? Vice Ganda sa lahat ng mga may kwalifikasyon, may credentials sa pagiging presidente, si Vice Ganda yung napili mo. Like really? Hindi makapag-joke, mga kadonatics, kung walang masaktan na ibang tao. Yan klaseng presidente. I rest my case, mga kadonatics. Aminawon na lang nato ding tanong ng taong bayan at ng DZMM journalist sa Big Fish. Ito. Palagay, naiinip na ba sila na wala pang sumusunod dun sa mga tinatawag na big fish na naipakulong na? Tama po kayo. Ganun po ang sentimiento namin at nating lahat, no, na kahit yung mga wala sa rally, yun din ang overall sentiment na bakit isang senador pa lang ang nakakulong, ang dami-daming involved, ang dami-daming may kaso, bakit wala pang kongresistang nakukulong, di ba? Ang sabi ni Ombudsman Boying Remulla, around 10% ng mga kongresista, so parang roughly more than 30 congressmen, ang under investigation, sabi ng Ombudsman. Pero nasa na yung resulta ng investigation, di ba? Forever na lang bang investigation? Wala bang kakasuhan? Meron. Si Senator Rodante Marcolita, inunan niya muna para hindi makaboto, mga kadonatics, sa impeachment case ni Sara Duterte. Inuuna niya. Sabi niya, dalawang senador daw, mga kadonatics, this week ang makakasuhan. Sino kaya? I would not believe, mga kadonatics, na hindi si Chis Escudero, kahit nabanggit niya na noon. I would not believe, mga kadonatics, na si Joel Villanueva, kasi nasa administrasyong black na sila. So sino aside kay Senator Marcoleta? Baka si Senator Robin Padilla, dahil yan yung akusasyon nila, mga kadonatics, na tumulong siya para makatakas daw kuno si Senator Bato de la Rosa. Baka madamay pa si Senator Alan Peter Cayetano. Nako, dapat na magpahinga nitong si Bonjing Rimulya, mga kadonatics. I would not wish bad to anyone, but I think i-accept na natin itong mga taong to. Diba? Dapat na siguro magpahinga na to sila, mga kadonatics. What I mean by rest, alam niyo na. Let's go on. Sa pagkakaalam natin, may mga inirekomenda na ng kasuhan, pero hanggang ngayon, tingin pa rin natin nasaan ang kaso, nasaan ang warrant of arrest para sa mga kongresista at senador na nagnakaw ng ating pondo, no, na dapat para sa flood control. Siyempre, kailangan ring managot ang
Malacanang, no? Kasi sila ang nagre-release ng budget. Uulitin natin, billions of pesos ng pondo para sa flood control projects na marami ay naging ghost projects lang, no? Naubos yung pera pero walang naita yung proyekto. So napakaling question na sasabihin ng Malacanang na wala silang alam or walang kinalaman dito ay paano na ilabas ang pera, paano bilyong-bilyong piso ang nanakaw nang hindi nila alam, sila yung naglalabas ang pera. At sabi nga natin kahapon din no, sa rally, binigyan din natin na yung budget secretary ni President Marcos. So parang pare-pareho sila ng modus dito. No? Kaya dapat palawakin at palalimin ang investigasyon para matiyak na makakasuhan na at maikukulong yung mga sangkot. No? Binago nga, kahapon nga parang nirevisan na ng kaunti ng ating mga students. No? Mga estudyante yung nag-chant nung, kung natatandaan niyo, sikat na chant, di ba? Yung kulong na yang, mga kurakot. Kahapon, nirevise na po yan kahapon. Ano na yan? Kulong na yan, ay kulong lahat, mga kurakot. May emphasis na doon sa lahat. Oo. Kasi nga naman yung yan, parang ang generic eh. So ngayon lahat, no? Kaya parang yung lahat ng sangkot dapat managot, nandun na rin sa chant na kulong lahat, mga kurakot. At yun yung isang development. May pag-recognize yung mga nasa rally kahapon na Marcos at Duterte, sino mang mga dinastiya, Okay. kinalaman sa pagwaldas ng flood control funds, confidential funds, intelligence funds, kasuhan dapat panagutin sa lahat ng formang pwede. Okay. Professor, Para balansehin lang po din natin, may report pong natanggap na ang Pilipinas ay napakaganda ng transparency initiative when it comes sa budget natin, sa budget transparency natin dito sa Southeast Asia. So kung meron naman po tayong magandang budget transparency, bakit po hindi pa rin sapat para ma-absolve, mapigilan ito ang korupsyon sa bansa? Nakikita din po ba natin that there are also something good na ginagawa ang gobyerno natin? To be fair, ang masasabi natin itong nakaraang budget cycle, for the first time in recent memory din, inimbitahan ng House Speaker yung iba't ibang grupo para sa ilang mga sesyon kung saan pinayagang makapaghapag ng kanilang mga position paper hinggil sa budget process, sa lalamanin ng budget, yung iba't ibang civic society organizations, itong mga non-government organizations, people's organizations at iba pa. Pero yun nga, ang naging problema, di parang pinabayaang magsalita, pinayagang magsalita, ano ang gusto ng mga tao sa budget. Pero yung lalamanin talaga ng budget, ang nangyari, ang control pa rin ay nasa Malacanang, nasa Kongreso at Senado. Kaya nga pagdating doon din sa ini-livestream nila, di umano na budget hearings at saka yung dating small group kung tawagin, yung BICAMs, bicameral session ng Kongreso at Senado para i-finalize yung budget. For the first time in the history of the Philippines ay naka-livestream, napapanood natin paano nire-revisa yung budget. Pero ito ang natatandaan ko, mismong isang senador, si Senador Amy Marcos, of course, may mga criticism din tayo sa kanya, pero yung isang natatandaan ko na sinang-ayunan ko nung sinabi niya noon, ay paano po namin malalaman kung gaano kaayos ang pagre-revisa ng budget, ang bilis-bilis pong fina-flash sa screen ng mga amounts and then yung pagbabago, pero wala namang summary na pre-provide. Ano yung mga pagbabago na yan? Basta na lang may amount na nabawas na dagdag, fina-flash sa screen. Iyon na ba yun? Yung parang ganun yung sinabi ni Senator Amy Marcos. And we agree na kahit yung mga nandoon nakapag-monitor sa session na yun, nandun mismo sa session, tayo rin na nag-monitor sa live stream, ay mawiwindang or mahihirapang sundan kasi sobrang bilis. Tapos, hindi nila pre-provide sa publiko yung mga dokumento. Humingi kami niyan sumulat kami noon sa Senate President pa noon si Tito Soto, si Senator Tito Soto. Sumulat ako sa office niya para hingin lahat ng dokumento. In-acknowledge naman yung sulat namin. Pero hindi nila i-provide yung dokumento. And then later nalaman namin may ilang organization na binigyan nila ng access sa dokumento. Nakausap namin yung mga organization na yon.
ang sabi nila, sobrang dami rin ng datos. So parang dahil binigay siya ng few days or few weeks before nung talagang session, wala rin silang time Hindi na himay, i-review. oo. Oh, tsaka Yun. malulunod ka sa datos. Kaya nga. Paano? Tama po. Oo. Malulunod sa datos. Kasi Ayan. hindi nila agad binigay. Oo. Number one, son, may napakagandang transparency sa ASEAN, mga kadonatics. Would you agree with that, mga kadonatics? Siguro! Okay, in papers. Pero, number one din tayo sa korupsyon. For sure nila, mga kadonatics, na ito yung mga proseso na ginagamit namin for transparency, para sa budget. Pero, pero ang daming mga hidden meetings nila, mga kadonatics, na especially yung bicameral nila na walang minutes, na hindi mo malalaman kung ano yung pinag-meetingan nila, yung small group. Anyway, thank you so much and God bless you, mga kadonatics. Ingat palagi at comment down below, like and subscribe. God bless you, mga kadonatics. Bye-bye.